Hawak ni Suyusheng ang isang ulat ng pagsusuri at ang kanyang mukha ay sobrang namumutla. Buntis siya. Sa sandaling ito, dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Hindi ba ako namatay? Napatingin ako sa ibaba at nakita ang mapuputi at mahahaba kong mga daliri. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang luma at antigong cellphone mula sa aking bulsa. Ika-25 ng Marso, 2008. Muli akong nabuhay at ang puso ko ay nag-umapaw sa tuwa. Kakalabas ko lang ng silid sa ospital. Bigla kong nakita si Suyusheng. Bumilis ang tibok ng puso ko at ang mga tao at bagay sa paligid ay unti-unting lumabo. Isang figura na lamang ang natira sa aking paningin. Ilang araw at gabi ko itong inasam ng walang hanggan. Sa wakas, muli kong nakita ang babaeng ito na walang kolorete. Isang babaeng napakaganda at nakakaakit. Binigyan ako ng langit ng pagkakataon na bumawi. Napansin ni Suyusheng na may tao, kaya agad siyang lumingon. Ang kanyang maputi at makinis na noo ay tumama ng malakas sa aking malapad at matipunong dibdib, kaya napaatras siya. Patawad, patawad, hindi ko sinasadya. Agad na nag-angat ng tingin si Suyusheng. Nang makita niya ako, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Malaking oso, ikaw ba yan? Nagulat ako, ikaw kaya ang malaking oso. Akala mo ba sapat na ang sorry? Ang matangkad kong figura ay ganap na bumalot sa kanyang maliit at marupok na katawan. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Napayuko si Suyusheng at ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol. Ang kanyang maputing pisngi ay mabilis na namula. Naalala niya ang gabing iyon noong nakaraang buwan. Hindi niya mapigilang itago ng palihim ang ulat sa kanyang bulsa. Ano yang itinago mo? Ang mga mata ko ay matalas na nakatitig sa kanyang bulsa. Wala ito. Nag-aalinlangan siya at ang kanyang mukha ay pulang-pula na parang kamatis. Ulat lang ito para sa medical exam sa trabaho. Sa tingin mo ba sa akin ay tanga? Lumapit ako ng husto sa kanya. Ang bango ng isang dalaga ay humalimuyak sa aking ilong, napaka-presko sa pakiramdam. Nakita ko na ang lahat, gusto mo pa rin akong linlangin. Si Suyusheng ay parang isang usa na nagulat. Tumingin siya sa akin nang may takot. Nang magtama ang aming mga mata, natataranta siyang yumuko. Hindi niya alam ang gagawin, gusto niya na lang tumakas. Kaninong anak yan? Ang malalim kong boses ay biglang narinig mula sa kanyang likuran. Napatigil sa paglakad si Suyusheng. Siya ay gulat at takot na takot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, bigla siyang bumilis sa pagtakbo palabas. Hinawakan ko ang kanyang malambot na pulso. Napaatras si Suyusheng at sumandal ng husto sa aking dibdib. Para siyang isang maliit na kuneho na nasukol ng malaking oso sa kanto. Nanginginig siya sa takot. Sino ang ama ng bata? Muli akong nagtanong. Ang mainit kong hininga sa kanyang tainga ay tila nagpahinto sa kanyang paghina. Hindi niya mapigilang maalala ang gabing iyon noong nakaraang buwan. Ang lalaking nasa harap niya ay parang isang malaking oso. Halos mapunit niya siya noon. Tumingin siya sa akin nang may takot, litong-lito at hindi alam ang gagawin. May gusto siya sa akin. Noong bakasyon ng unang taon, siya at si Meng Yiwen ay nakatagpo ng 2 tambay sa labas ng paaralan. Dumating ako na parang isang bayani, tinalo ang dalawa ng mag-isa. Para protektahan siya, nakatanggap pa ako ng isang suntok na nagpatibok sa kanyang puso. Pero ang kaibigan niyang si Meng Yiwen ang naging girlfriend ko. Kaya wala siyang nagawa kundi ibaon ng malalim ang kanyang pag-ibig. Hangang-hanga siya sa pagmamahalan namin ni Meng Yiwen. Ngunit hindi niya inaasahan na maghihiwalay din kami sa huli. Naawa siya sa akin. Kung hindi dahil doon, hindi mangyayari ang naganap sa amin noong gabing iyon. Pero hindi niya akalain na sa isang beses lang ay mabubuntis na siya. Nakatingin ako sa kanya habang nakayuko ang kanyang ulo na parang isang ostrich. Tahimik pa rin si Suyusheng. Napangiti ako ng bahagya, kaeskwelang Suyusheng, sino ang ama ng bata? Siguradong ayaw mong malaman ng iba na buntis ka, di ba? Biglang namula ang mga mata ni Suyusheng, tila gumuho ang kanyang depensa. Ikaw yun, malaking oso, lahat ng ito ay kasalanan mo. Humagulgol si Suyusheng sa aking malapad at matatag na dibdib. Mahina siyang humihikbi habang sinusuntok-suntok ako ng kanyang maliliit na kamao. Sa aking matatag at malakas na mga braso. Niyakap ko siya ng mahigpit at dahan-dahang tinapik ang kanyang likod. Hinaplos ko ng dahan-dahan ang makapal niyang buhok. Huwag kang matakot, nandito ako para sa iyo. Napakaganda at napakalinis na dalaga. Mukhang disente naman ang lalaking ito, maganda ang mga mata. Bakit niya pinapaiyak ang kawawang dalaga? Balita ko, ang lalaking iyan daw. Pagkatapos siyang galawin, ayaw ng panagutan. Hay, ang mga kabataan talaga ngayon, wala nang responsibilidad sa katawan. Ang narinig ko naman, ang lalaking iyan. Gusto niyang ipalaglag ang bata sa dalaga. Pero ayaw ng babae. Nagsimulang magsismisan ang mga matatanda sa paligid. Unti-unti na silang nagkukumpulan. Alam ko kung gaano sila kakatakot magsalita. Inakbayan ko si Suyusheng at mabilis na lumabas ng ospital. Sa oras na ito, kahit asong gala lang ang dumaan, baka masira na ang reputasyon ko. Nang umihip ang malamig na hangin, kumalma na si Suyusheng. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka sa kanyang kumukutitap na mga mata. Naniniwala ka ba sa mga sinabi ko?
Magkasama sila ni Meng Yiwen sa iisang dormitoryo. Noong gabing pinuntahan ko si Meng Yiwen, alam niyang hindi ko alam na siya pala ang kasama ko noong gabing iyon. Akala ko kasi ay si Meng Yiwen siya. Siyempre, naniniwala ako. Hinawakan ko ang kanyang malambot at maliit na kamay ng mahigpit. Tinitigan ko ang kanyang mga matang namumula sa iyak. Alam ko na noong gabing nakipaghiwalay ako, ikaw ang nag-uwi sa akin. Hindi si Meng Yiwen. Pasensya na kung naging mahirap ito para sa iyo. Yumuko ako at hinalikan ng dahan-dahan ang likod ng kanyang malambot na kamay. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Su Yusheng, maaari bang hayaan mo akong alagaan ka sa habang buhay? Ako. Namula ng husto ang mga pisngi ni Su Yusheng. Bahagyang bumuka ang kanyang mapupungay na labi. Hindi siya makabuo ng kahit isang buong pangungusap. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ko. Ji-Chen, hindi mo kailangang managutan sa akin. Su Yusheng, tandaan mo ito. Sinabi kong aalagaan kita habang buhay. Hindi dahil nabuntis ka noong gabing iyon, kundi dahil gusto kita. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Dahil 1 buwan pa lang kaming hiwalay ni Meng Yiwen. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon, ang panahon ang magpapatunay ng lahat. Ngayon, magpakilala tayong muli sa isa't isa. Kumusta ka? Ako si Ji-Chen. Habang nakatingin sa gwapong mukha na may kasamang ngiti, nablangko ang isip ni Su Yusheng. Pilit siyang nakipagtitigan sa aking mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas ng tingin dahil sa hiya. Nagkatitigan kaming dalawa ng matagal na panahon. Sa wakas ay natauhan din si Su Yusheng, ang puso niya ay punong-puno ng emosyon. Mahinang sumagot, kumusta, Ji-Chen, ako si Su Yusheng. Tuwang-tuwa kong hinawakan ng mahigpit ang kanyang malambot na kamay. Susu, simula sa araw na ito, formal na kitang liligawan. Napayo ko si Su Yusheng. Sumunod siya sa bawat hakbang ko. Ang pangamba at takot dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis ay unti-unting nawala. Isang pakiramdam ng seguridad at kapanatagan na hindi pa niya kailanman naramdaman ang bumalot sa kanya. Hindi nila namalayang nakarating na sila sa isang maliit na kubo sa parke. Naupo kaming dalawa sa batong upuan, Susu, dahil nandyan na ang bata. Ituloy natin ang pagbubuntis at isilang siya, maaari ba? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat ng problema. Bahagyang nanginig ang katawan ni Su Yusheng. Ayaw niya rin namang ipalaglag ang bata. Pero hindi madaling magpalaki ng bata. Ang pinakamalaking problema ay ang pera. Alam niyang galing ako sa probinsya. Magsasaka ang mga magulang ko at hindi kami mayaman. Nakaarkila lang ako ng matitirhan dahil sa pagsusulat ko ng mga nobela sa internet. Kumikita lang ako ng ilang libo bawat buwan. At mahirap din ang pamilya niya. Nag-aaral siya sa kolehiyo sa tulong ng part-time job at scholarship. Hindi talaga sapat para magpalaki ng bata. Nag-aalala ka ba sa pera? Huwag kang mag-alala, mabilis lang akong makakakuha ng pera. Bago ka pa manganak, makakalipat na tayo sa isang malaking bahay. Plano ko na kung paano kikita ng pera. Sa dati kong buhay, isa lang akong ordinaryong tao na nagsusulat ng web novels sa bakanting oras. Ngayong bumalik ako sa taong 2008, hindi ko tanda ang mga numero sa loto. Hindi rin ako marunong sa stock market o negosyo, pero marunong akong sumulat ng nobela. Ang talento ko ay maaaring karaniwan lang sa panahong iyon. Pero dahil sa mga alaala ko mula sa hinaharap, parang isda ako sa tubig sa panahong ito. Sa ngayon, ang mundo ng web novels ay parang isang lupain na hindi pa natutuklasan. Ang mga gasgas na plot twist sa hinaharap ay magmumulang bago at kakaiba sa panahong ito. Halimbawa, ang klasikong broken engagement trope na sikat sa internet noon. Tandaan, huwag hamakin ang isang mahirap na binata dahil ang gulong ng palad ay laging umiikot. Kahit hindi ko na maisulat ng buo ang Battle Through the Heavens. Naaalala ko pa naman ang takbo ng kwento nito. Gagamitin ko itong balangkas at pagsasamahin ang iba't ibang sikat na estilo mula sa hinaharap. Siguradong papatok ito sa panahong ito. Natahimik sandali si Su Yusheng. Tumingala siya at nagdesisyon, naniniwala ako sa iyo. Kahit na hindi tayo kumita ng pera, handa akong magtiis kasama ka. Naantig ang puso ko habang nakatitig sa kanyang determinadong mga mata. Dahan-dahan kong hinalikan ang noo ni Su Yusheng. Salamat sa pagbibigay sa akin ang pagkakataong ito. Salamat din dahil nagtiwala ka sa akin. Hindi kita bibigyan. Biglang nagpout si Su Yusheng. Parang isang maliit at nagtatampong squirrel. Malaking oso, napakasama mo. Bigla mo na naman akong hinalikan sa noo. Napangiti ako ng malapad habang hawak ang kanyang malambot at makinis na kamay. Tara na, uwi na tayo para magkapera. Nararamdaman ko na mas lalong lumalalim at nagiging komportable ang relasyon namin. Biglang tumunog ang boses ng system, Super Daddy System, activated. Nabigla ako, may system pa pala. Pero lumipas ang ilang sandali at wala nang paramdam ang system. Iyon na yon, nawalan ako ng kibo, baka naman bitin na system ito ah. Anong problema? Tumingala si Su Yusheng. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka sa mukha. Masyado bang mabigat para sa iyo ang pag-iisip sa pagpapalaki ng bata? Nararamdaman mo ba ang pressure sa loob mo? Wala ito, iniisip ko lang kung ano ang kakainin natin sa tanghalian. Isinantabi ko muna ang tungkol sa system.
Sabi ko, ano kaya kung kumain tayo ng braised chicken? Sige, kumislap ang mga mata ni Su Yusheng at tumango ng mabilis na parang manok na tumutukan ng bigas. Sumakay kami ng bus route 38 pabalik ng paaralan. Sa likod ng school, sa may snack street, umorder kami ng 2 serving ng braised chicken. Pagkatapos kumain, dinala ko si Su Yusheng sa nirentahan kong kwarto. Habang nanonood siya ng may kuryosidad, binuksan ko ang computer. Gumawa ako ng bagong file, Battle Through the Heavens. Ito ay isang mundo ng Dowkey Battle Key. Walang magagarang mahika. Ang mayroon lamang ay ang Dowkey na umabot sa rurok nito. Ang magagandang mata ni Su Yusheng ay puno ng pagkalito. Ito ba ang paraan mo para kumita ng malaki? Ang 10 daliri ko ay mabilis na gumalaw sa keyboard, clack clack clack. Habang nag-type ako, lumingon ako sa kanya. Ngumiti ako at sabi, Sheng Sheng, malakas ang kutob ko. Ang nobelang ito ay hindi lang magbibigay sa atin ng maraming pera. Bubuhayin din tayo nito habang buhay. Tumawa lang si Su Yusheng ng mahina, hindi siya naniwala pero hindi rin niya ako pinigilan. Tumalikod siya para tulungan akong magligpit ng kwarto. Ang kwarto ng isang lalaking bagong hiwalay at namumuhay mag-isa, gaya ng inaasahan, ay sobrang gulo. Nanlaki ang mga mata ni Su Yusheng at namula ang mukha. Ano ito? Bakit? Dali-dali akong tumayo. Nang makita ko ang mga gamit na ginamit namin noon ni Meng Yiwen na inilabas ni Su Yusheng, biglang natigilan ang paningin ko. Sino ba ang nag-iwan nito sa kwarto ko? Mabilis akong humakbang palapit. Ibinalot ko ang lahat ng nasa loob ng kahon at itinapon sa basurahan. Pinunit ko ang karton at ipinatong sa ibabaw nito. Babalik na ako sa dorm ko. Nagbabaga ang mga pisngi ni Su Yusheng. Pati ang dulo ng kanyang tainga ay namumula, nag-iwan lang siya ng isang salita at nagmamadaling tumakbo palabas. Pagkaalis sa inuupahang kwarto, nararamdaman pa rin ni Su Yusheng ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nabalitaan lang niya ang tungkol sa mga bagay na iyon dati. Hindi niya akalain na makikita niya ang tunay na anyo ng mga iyon sa ganitong sitwasyon. Talagang nakakadilat ng mata. Napakasama talaga ni Malaking Oso. Paulit-ulit na sinasabi ni Su Yusheng sa kanyang isipan. Hanggang ngayon ay namumula pa rin ang kanyang mukha at tainga. Hindi niya akalain na ako na mukhang seryoso, disente at gwapo. Pati na ang roommate niyang si Meng Yiwen ay ganoon palang klase ng tao kapag sila lang dalawa. Paano kung gustuhin din ni Malaking Oso na gawin namin iyon? Nanlaki ang malilinaw na mata ni Su Yusheng. Sandamakmak na imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Agad niyang iwinaksi ang mga kaisipang iyon. Pero habang naglalakad, hindi pa rin niya mapigilang mag-isip. Dapat ba siyang pumayag o tumanggi? Kung papayag siya, natatakot ang puso niya. Pero kung tatanggi naman, baka masaktan ang damdamin ko. Hindi magandang ugali ang maglakad ng tulala. Narinig ang malalim kong boses sa likuran niya. Nagulat si Su Yusheng. Lumingon siya at tumingin sa matikas kong mukha. May bakas ng ngiti sa kanyang mga mata. Bakit ka na parito? Ihahatid na kita pabalik. Hinawakan ko ang kamay niya habang naglalakad patungo sa likurang gate ng paaralan. Itinapon ko na sa basurahan ang mga gamit na iyon kanina. Namula ng husto ang mukha ni Su Yusheng. Yumuko lang siya at hindi nakaimik. Nakahinga siya ng maluwag pero may kaunting panghihinayang din. Lahat ng tao ay may kuryosidad at siya rin. Bibilhan na lang kita ng mga bagong gamit sa susunod. Bigla akong lumapit sa tenga niya at bumulong. Ayoko nga. Nahiya si Su Yusheng at gustong tumakbo pero mahigpit kong hawak ang maliit niyang kamay. Pagpasok sa paaralan, inilabas ko ang bisikleta kong nakaparada sa tabi ng daan. Tinapik ko ang upuan sa likod, sakay na, classmate Su Yusheng. Mabilis na lumingon sa paligid si Su Yusheng. Maraming estudyanteng naglalakad kung saan-saan. Halos lahat ng tingin ay nakatuon sa kanila. Dahil dito ay nahihiya siya ng husto. Classmate Su, ayaw mo namang pagkaguluhan tayo na parang unggoy sa zoo, di ba? Handa na akong umarangkada. Lumingon ako at mumiti sa kanya. Nakayuko ang ulo ni Su Yusheng. Umupo siya ng patagilid sa bisikleta ko. Hinawakan ng 2 kamay niya ang laylayan ng damit ko. Wala akong masabi, yakapin mo ang bewang ko. Tiningnan ko si Su Yusheng na tila hindi natitinan. Pabulong kong sinabi, hindi ka na nag-iisa ngayon. 2 na kayo, alam mo ba? Napaigtag si Su Yusheng at mahigpit akong niyakap. Isinandal niya ang kanyang ulo sa likod ko. Namumula ang kanyang pisngi pero matamis ang pakiramdam sa puso niya. Naisip niya, tatay ito ng mga bata, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alis na tayo, mahina akong tumawa. Mabilis at swebe akong pumadyak paalis. Alam ko na ang tungkol sa pagbubuntis ni Su Yusheng sa mga anak ko. Habang nakasakay sa bisikleta, inilabas ko si Su Yusheng sa gate ng paaralan. Ang romantiko naman, kumikislap ang mga mata ng isang freshman. Pinagmamasdan ang maayos naming pag-alis habang nakasakay siya sa bisikleta. Puno ng paghanga ang kanyang paningin. Ang tangkad at ang gwapo ni kuya. Maganda at mahinhin naman si ate, nakakainggit ang saya nila. Diyos ko, hindi ba iyon ang dating kapitan ng basketball team ng paaralan? Ang tanda ko, si Meng Yiwen ang girlfriend niya, di ba? Bakit si Su Yusheng ang kasama niya ngayon? Dati naman ay hindi sila ganun kalapit, di ba? Huli na ang balita mo.
Isang buwan nang hiwalay si Jichen at ang campus belle na si Meng Yiwen. Balita ko ay sumama si Meng Yiwen sa isang mayamang anak. Grabe, nakahanap agad ng mayamang jowa si Meng Yiwen pagkatapos makipaghiwalay. Si Jichen naman, lumingon lang at nakuha na ang isa pang campus belle na si Su Yusheng. Best friend pa ni Meng Yiwen iyon, ang lupit nila maglaro. Hindi ako mabilis magpatakbo pero napaka-stable. Maraming mata ang sumusunod sa amin sa daan. Noong una ay hindi mapakali si Su Yusheng pero unti-unti ring nasanay. Ipinatong niya ang kanyang ulo at naramdaman ang malapad at matatag kong likuran. Naging payapa ang kanyang puso. Habang nakaupo sa likod, hindi niya namalayang hinigpitan niya ang hawak. Hindi namalayan na nakarating na pala kami sa harap ng dormitoryo. Itinigil ko ng maayos ang bisikleta. Lumapit ako kay Su Yusheng at hinawakan ang kanyang kamay. Magpahinga ka ng mabuti sa dorm. Susunduin kita mamayang 6:00 para maghapunan. Hinalikan ko siya ng bahagya sa noo. Nahiya siya at tinakpan ang kanyang mukha. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga tsismoso sa paligid. Mabilis siyang pumasok sa loob ng gusali ng dormitoryo. Hindi ba sina Jichen at Su Yusheng iyon? Bakit sila magkasama? Hindi ba hiwalay na sina Jichen at Meng Yiwen? Normal lang naman kung magkasama sila ni Su Yusheng. Isang buwan pa lang silang hiwalay, di ba? Ang bilis naman niyang makahanap ng bagong mahal. Maraming nakakakilala sa amin ni Su Yusheng sa harap ng dormitoryo. Hindi ko na sila pinansin. Sumakay ako uli sa bisikleta at tumayo para pumadyak. Mabilis na nawala sa harap ng gusali. Agad akong nakabalik sa inuupahan kong bahay. Nakatuon ang isip ko sa gagawin. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa pag-type. Tumunog ang boses ng system. Tumaas ang liksi at bilis ng paggalaw ng iyong 10 daliri. Isang banayad na daloy ng init ang dumadaloy sa iyong mga daliri. Dati, dahil sa sobrang tagal na pagtitype, ang mga naninigas mong daliri ay biglang naging napakaliksi. Ito ang bisa ng Super Daddy System. Iginagalaw ko ang aking 10 daliri. May gulat at tuwa sa aking mga mata, lalong sumigla ang aking determinasyon. Mas mabilis na akong mag-type ngayon. Mabilis mong inaalala ang mga nobela mula sa nakaraang buhay. Nag-level up ang iyong memorya. Mayroon ding banayad na daloy ng init na pumasok sa iyong isipan. Ang mga malabong alaala ay biglang naging malinaw. Kung dati ay ang takbo lang ng kwento ng Battle Through the Heavens ang naaalala ko, ngayon ay halos 10% na ng detalye ang naaalala ko. Kung maulit pa ito ng 9 na beses, hindi ba't maaalala ko na ang lahat ng detalye? Pagbati, nagising mo na ang skill na photographic memory. Isang daloy ng init ang pumasok sa aking isipan. Napakaginhawa sa pakiramdam. Para akong lumulutang sa ulap sa gaan ng pakiramdam. Ang mga malabong alaala at kahit ang mga nakalimutan na ay naging malinaw na lahat. Hindi lang ang Battle Through the Heavens. Lahat ng librong nabasa ko sa past life at sa buhay na ito. Bawat salita, larawan at pelikulang napanood ko. Lahat ay malinaw na sa aking isipan. Ito na talaga ang tunay na photographic memory. Biglang bumalik ang ulirat ko nang tumunog ang alarm ng cellphone ko. 5:30 na pala. Oras na para ayain si Su Yusheng na mag-dinner. At ang mga gamit din ni Meng Yiwen. Dinala na ni Meng Yiwen ang mga mahahalagang gamit niya noon pa. Pero may mga naiwan pa siyang kalat, gaya ng ilang mga damit na isinuot niya dati. Ipinasok ko silang lahat sa trash bag para itapon. Nagbisikleta ako papunta sa tapat ng dormitoryo ng mga babae. Nag-text ako kay Su Yusheng. Babes, nandito na ako. Baba ka na, please. Pagkalipas ng 2 minuto, lumitaw sa paningin ko ang napakaganda at mahinhing figura ni Su Yusheng. Naka-high ponytail ang kanyang magandang buhok. Ang kanyang tila iyalong mukha sa ganda ay biglang nagliwanag nang makita ako. Ano ba ang tinitingin-tingin mo? Tumingala si Su Yusheng na may halong hiya at paglalambing. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang makinis na pisngi. Mababanaag ang maliliit na balahibo sa kanyang balat. Bakit? Bawal na bang tumingin sa sarili kong asawa? Bakit hindi ko napansin noon na ganito pala kaganda ang babaeng ito? Bulag yata ako noon kaya si Meng Yiwen ang pinili ko. Evie, ang sama mo talaga. Kinagat ni Su Yusheng ang kanyang labi at tinitigan ako ng matalim pero may halong biro. Ano ba talaga ang tinitingnan ng lalaking ito? Gusto pa rin kita, malaking oso ko. Ang malaking oso ay simbolo ng kalakasan at kapangyarihan. Namula ng husto ang mga pisngi ni Su Yusheng. Sa harap ng maraming tao, hindi niya magawang tawagin akong malaking oso. Ito ang aming espesyal at malambing na tawagan. Biglang may humaharurot na Ferrari na huminto sa harap namin. Nagulat si Su Yusheng. Napayakap siya sa aking dibdib sa takot. Napataas ang kilay ko habang nakatingin sa sasakyan. Isang maputing lalaki na may makisig na ayos ng buhok ang bumaba. Puro branded na Armani ang suot niya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay puno ng pangmamaliit at hamon. Nang makita niyang magkayakap kami ni Su Yusheng, rumehistro ang matinding galit sa kanyang mga mata. 2.5 buwan na niyang nililigawan si Su Yusheng. Inaaya niya itong kumain sa mamahaling restaurant pero tinatanggihan siya. Binibigyan niya ng Chanel na bag pero ayaw tanggapin. Talagang napakahirap pasukuin. Ayos lang sana kung talagang mailap si Su Yusheng sa lahat.
Pero ngayon, nakikita niyang kasama lang niya ang isang hamak na tulad ko. Dahil hindi niya makuha si Su Yusheng, ibinaling niya ang atensyon kay Meng Yiwen. Pagkatapos ng kalahating buwang panunuyo, naakit niya si Meng Yiwen na makipaghiwalay sa akin. Akala niya ay naagawan niya ako ng pag-ibig. Hindi niya akalain na kay Su Yusheng pala ako mapupunta. Sa halip, parang siya pa ang nakakuha ng tira-tira ko. Ang saya na naramdaman niya noong maagaw si Meng Yiwen, ay biglang naglaho na parang bula. Susu! Eksaktong lumabas si Meng Yiwen mula sa dorm na bihis na bihis. Nang makita niya akong nakatayo ng matikas, may bakas ng pagsisisi at hiya sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang makita niya si Su Yusheng sa aking mga bisig, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at naging masama ang tingin. Nakaramdam siya ng matinding galit na hindi maipaliwanag. Kailan pa naging sila? Inahas ng sarili niyang best friend ang boyfriend niya. Pakiramdam niya ay para siyang pinagtaksilan ng harap-harapan. Galit niyang tinanong, kailan mo pa naging karelasyon si Jichen? Yumuko si Su Yusheng. Ngunit mabilis siyang tumingala ng may paninindigan. Wala siyang dapat ikahiya. Hindi niya kailanman sinira ang relasyon namin ni Meng Yiwen. Si Meng Yiwen ang nabulag sa pera at kusang nakipaghiwalay. Naging kami lang matapos silang maghiwalay ni Meng Yiwen. Matapos tayong maghiwalay, doon pa lang naging kami ni Su Yusheng. Humakbang ako ng paitaas at tinitigan si Meng Yiwen. Sa kabilang banda, kailan ka pa naging karelasyon ni Cao King? Sikat din si Cao King sa buong universidad. Palaging nagmamayabang gamit ang kanyang Ferrari sa kalsada. Sobrang pasikat talaga. Maraming nakakakilala sa kanya, kaya syempre kilala ko rin siya. Inakbayan ni Cao King si Meng Yiwen at lumapit sa akin. May mapang-asar ng ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, hindi ganyang klaseng tao si Yiwen. Kusang siyang nakipaghiwalay sa iyo bago naging kami. Eksakto sa araw na naghiwalay kayo. Isinakay ko si Yiwen sa aking sports car at nilibot ang buong Jiangxing. At sa isang 5-star hotel kami natulog noong gabing iyon. Kumpara sa pag-angkas sa likod ng bisikleta habang humahampas ang malamig na hangin. At pagtira sa isang madumi at maliit na paupahan. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya si Yiwen sa akin. Wala akong balak pumatol kay Cao King. Tumingin lang ako kay Meng Yiwen at sinabing, congratulations at nakuha mo ang buhay na gusto mo. Ang umiyak sa loob ng Ferrari. At ang manatili sa mga 5-star hotel. Sa wakas ay naintindihan ko na rin kung bakit noong huli kaming nag-usap ni Meng Yiwen. Ay ganoon na lamang ang naging reaksyon niya. Hindi dahil sa nasaktan ko siya gaya ng iniisip ko. Tara na! Sumakay na ako sa aking bisikleta. Walang pag-aalin lang ang umangkas si Su Yusheng sa likod. Malambing niyang niyakap ang aking baywang gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang saya sa kanyang mukha ay talagang nagbigay sa akin ng dangal. Hindi na nakapagsalita si Meng Yiwen. Pinanood niya ang dalawa habang dahan-dahang lumalayo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa kanyang loob. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya masaya sa piling ni Cao King. Tungkol sa akin, maliban sa wala akong pera. Kontento siya sa lahat ng iba pang aspeto ko. Habang si Cao King naman, maliban sa pagkakaroon ng pera. Ang lahat ng iba pang aspeto niya ay mahirap ng ipaliwanag. Akala mo ba sapat na ang marunong mag-basketball? Nakakabusog ba yan? Napaka-inosente mo naman. Nanggagalaiti rin si Cao King habang nakatitig sa likuran namin ni Su Yusheng. Sa tingin niya, ang tanging dahilan kung bakit ako nagugustuhan ng mga babae ay dahil sa husay ko sa basketball. At dahil may kaunti rin akong hitsura. Paano raw ako makikipagkumpetensya sa kapangyarihan ng kanyang pera? Para lang yan sa mga batang babaeng uto-uto. Tara na, kumain na tayo. Inaya ni Cao King si Meng Yiwen na sumakay sa kotse. Tinapakan niya ng todo ang gas at mabilis na humarurot palayo. Halatang mainit ang ulo niya at sobrang asar. Ang kaligayahan sa pagitan ng mga tao ay hindi nawawala. Nalilipat lang ito mula sa isang tao patungo sa iba. Maganda ang mood ko at hindi man lang naapektuhan ni Cao King. Tapos na ang relasyon namin ni Meng Yiwen. Wala na akong pakialam kung sino man ang makakasama ni Meng Yiwen. Lalo na ngayong nabuhay akong muli. Si Meng Yiwen ay matagal na ring naging bahagi ng nakaraan. Si Su Yusheng lamang dahil sa kanyang sinapit noon. Ang sandali ng pagkawala ni Su Yusheng ay naging isang hapding hindi kailanman mabubura sa aking nakaraang buhay. At sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang panata at nagsisilbing walang hanggang liwanag. Hinigpitan ni Su Yusheng ang yakap sa akin at mahinang bumulong. Malaking oso, hindi nagsisinungaling si Cao King. Naging sila lang ni Yiwen matapos kayong maghiwalay. Napangiti ako at sinabing, alam ko. Bakit, natatakot ka ba na baka masaktan ako dahil dito? Patuloy ako sa pagpedal ng bisikleta habang ang boses ko ay tinatangay ng hangin sa kanyang pandinig. Huwag kang mag-alala, siya at ang nakaraan ay tapos na talaga. Si Su Yusheng na nasa likuran ko. Ang kanyang magandang mukha ay hindi mapigilang magpakita ng isang ngiti. Sa ilalim ng gininto ang paglubog ng araw, tila siya isang bulaklak na namumukadkad ng walang hanggan. Malaking oso, napakaganda talaga ng iyong mga kamay. Sa loob ng restaurant, ang mga nagniningning na mata ni Su Yusheng ay nakatitig sa aking mga kamay. Gusto rin niya ng ganoong klaseng mga kamay. Mas maganda pa kaysa sa sarili niyang mga kamay.
Napangisi ako at iwinagayway ang mga kamay ko sa harap niya. Sabi ko nang may halong biro, hindi lang maganda ang mga kamay na to. Mabilis din silang kumilos at maliksi, di ba? Ang sama mo talaga, malaking oso. Hindi ko alam kung ano ang naisip ni Su Yusheng. Bigla siyang namula at yumuko na lang para uminom ng tubig. Matapos naming mabusog, hinawakan ko ang maliit niyang kamay at umalis na kami. Saan tayo pupunta? Biglang naging balisa at kabado si Su Yusheng. Nang makita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya, nakangiti ko siyang tinukso, syempre, sasama ka sa akin pabalik sa bahay. Nagulat si Su Yusheng sa sinabi ko. Mahina niyang sinabi, ako. Kailangan ko pang bumalik sa dormitoryo. Masyadong mabilis ang lahat, kahit pabuntis na siya sa anak ko. Parang hindi pa siya handa sa ganoong bagay. Napangisi ulit ako ng nakakaloko. Maaga pa naman, hindi pa huli ang lahat para tumambay muna sa lugar ko saglit. Pinaglalaruan ni Su Yusheng ang laylayan ng kanyang damit. Iniisip niya kung masasaktan ba ako kapag tumanggi siya. Malaking oso, sabi ng doktor. Sa unang 3 buwan, mas mabuting huwag muna. Susu, ano ba ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay seryosong pag-upo at pagpapahinga lang doon. Ayaw mo bang makita kung paano kumikita ng pera ang lalaki mo para sa pamilya natin? Ang sama mo talaga, malaking oso. Pumadyak si Su Yusheng sa hiya at galit, hindi na kita kakausapin. Pagkasabi niyon, tumakbo na siya papunta sa eskwelahan. Sandali lang, hintayin mo ako. Agad ko siyang hinabol ng mabilis. Hinawakan ko ang malambot niyang kamay at sabay kaming naglakad-lakad sa campus. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Pero malinaw naming nararamdaman ang init ng palad ng bawat isa. Sa sandaling ito, mas makahulugan ang katahimikan kaysa sa mga salita. Bigla, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa likuran ko, Kuya Chen. Lumingon ako para tignan kung sino iyon. Isang matangkad at payat na binata ang nakita ko. May hawak siyang kamay ng isang babae habang nakatingin sa akin. Kuya Chen, ikaw nga talaga yan. Tila ang babae, mabilis na lumapit ang binata at tiningnan si Su Yusheng mula ulo hanggang paa. Biro niya nang parang dati pa kaming magkakilala, kumusta, Su School Beauty? Ako nga pala si Zhang Yang, dating kasama sa kwarto ni Kuya Chen. Nagkita na tayo dati, kumusta, natatandaan kita? Tumango si Su Yusheng bilang pagbati. Bilang roommate ni Meng Yuen. Nakakasama na siya dati sa mga kainan ng barkada namin. Noong first year, sa loob ako ng campus nakatira. Noong second year na lang ako nagsimulang umupa sa labas. Pangunahin na para mas madaling makasama at makausap si Meng Yuen. Pero huwag mo na akong tawaging school beauty, baka pagtawanan pa ako ng iba. Paalala ni Su Yusheng habang namumula ang mukha. Tiningnan ni Zhang Yang ang magkahawak naming mga kamay. Nakangiti niyang sabi, sige po, hipag. Kahit namumula sa hiya si Su Yusheng, hindi siya kumontra. Zhang Yang, sino naman itong kasama mo? Tiningnan ko ang babaeng kasama niya na tila hindi ko pa nakikita kailanman. Mukhang nagpalit na naman ng nobya ang luko na to. Tumawa si Zhang Yang, Kuya Chen. Ito ang nobya ko, si Zutong. First year sa Foreign Languages College, English major siya. Aba, mahusay ka talaga. Bulong ko na lang sa sarili ko. Gaano lang ba katagal ang lumipas? Heto at nakakuha na naman siya ng bagong nobya na mas bata sa amin. Kuya Chen, hindi na muna namin kayo gagambala inihipag. Mailalakarin pa kami ni Zutong. Aalis na muna kami, sige ituloy nyo na ang ginagawa nyo. Pagkasabi nyon, mabilis na silang nakatakas. Naglakad-lakad pa kami ng kaunti. Tiningnan ko ang oras, kailangan ko nang ihatid si Su Yusheng sa dormitoryo niya. Kung magtatagal pa kami, baka hindi na siya makapasok dahil sa curfew. Pagkabalik pa lang ni Su Yusheng sa dormitoryo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa kanya. Pagkatapos naming maghiwalay at bumalik sa kani-kanilang kwarto, mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Su Yusheng. Mainit pa rin ang kanyang mga pisngi at pulang-pula ito. Susu, bakit bumalik ka na agad? Lumingon si Chen Feng na noon ay nanonood ng drama. Ang reaksyon niya at parang hindi makapaniwala. Kung hindi ako babalik dito, saan pa ba ako matutulog? Nagkunwaring inosente at tanga-tangahan si Su Yusheng. Siyempre, doon sa tinutuluyan ng boyfriend mo. Lumapit si Chen Feng sa harap niya. Tignan mo si Iwen, ilang gabi na ba siyang hindi natutulog dito simula nang magka-boyfriend siya. Lalo na't simula nang sumama siya kay Kao King, hindi na siya bumalik dito para matulog. Tiningnan niya si Su Yusheng habang kumikindat-kindat. Aminin mo na, may nangyari ba sa inyo ni Jichen? Anong may nangyari? Tumalikod si Su Yusheng para kumuha ng pamalit na damit. Maglilinis na ako ng katawan at matutulog na. Dinala ni Su Yusheng ang mga damit at binalak na tumakbo palayo. Feng Feng, kailangan pa bang itanong iyan? Bumangon mula sa pagkakahiga si Qiaoya. Tiningnan niya sina Chen Feng at Su Yusheng. Tingnan mo ang namumula at nag-iinit na pisngi ni Susu. Alam na ang sagot kahit hindi na sabihin. Susu, hindi ba't ang galing ko manghula? Puno ng panunukso ang mukha ni Qiaoya habang nagsasalita. Matangkad na, malakas pa si Jichen, ang galing pa mag-basketball. Dati nga ay gustong-gusto siya ni Iwen. Hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Pagkasabi niyon ay nagmamadaling tumakas si Su Yusheng sa hiya. Napabuntong hininga si Qiaoya, sa bagay si Iwen.
At si Ji-chen ay magkaklas noong high school. Hindi ko akalaing mabilis ding mahuhulog ang loob ni Susu. Wala namang pera si Ji-chen para mambola. Napangiti si Chen Feng nang marinig ito. Maaaring makuha ng pera si Iwen. Pero hindi nito makukuha si Susu. Bilang mga kasama sa kwarto, alam nila ang panliligaw ni Kao King kay Su Yusheng dati. Siyempre, hindi iyon makakalusot sa kanila. Dahil hindi niya mapasagot si Su Yusheng. Kaya bumaling si Kao King at tinalo si Meng Yiwen. Bulong ni Chen Feng, baka nga walang pera si Ji-chen. Pero mayroon siyang ibang pambihirang talento. Pagkatapos maglinis ni Su Yusheng, nilabhan niya ang lahat ng kanyang mga hinubad na damit. Saka siya nagkumot at nagtago sa kama. Kinuha niya ang cellphone, nag-atubili saglit at nagpadala ng mensahe sa akin. Malaking oso, tulog ka na ba? Sa loob ng stadium. Habang basang-basa ng pawis, kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ito. Hindi pa, tumatakbo at nag-ehersisyo pa ako rito sa stadium. Gabi na pero nagpapalakas ka pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Su Yusheng habang nakadapa sa kama. 2 oras na ang nakalipas simula nang maghiwalay kami. 10:00 na ng gabi. Ang pag-ehersisyo ang nagpapalakas sa akin. Ayaw mo bang lalo pa akong lumakas? Kung hindi ako lalakas, paano kita mapoprotektahan ng mabuti, di ba? Nagulat si Su Yusheng, ang lakas mo na nga, magpapalakas ka pa. Dahan-dahan lang dapat ang pag-ehersisyo. Huwag mong saktan ang katawan mo. Matutulog na ako, bumalik ka na rin ng maaga para makapagpahinga. Huwag kang mag-alala, sasamahan pa kita hanggang sa pagtanda. Aalagaan ko ang sarili ko. Good night, mahal kita, mua. Ay, itinakip ni Su Yusheng ang kumot sa kanyang mukha. Ang cheesy naman ng mga sinasabi niya. Pero sa totoo lang, gustong-gusto niyang naririnig iyon. Susu, anong meron at parang tuwang-tuwa ka? May halong panunukso ang tingin ni Chen Feng mula sa kabilang kama. Sumabat si Qiaoya, ano pa ba? Siyempre, kachat ang kanyang dream guy. Kawawa naman kaming 2 single. Hanggang sana all na lang kami. Nang makitang wala ng reply, itinago ko na ang cellphone ko. Sinilip ko ang aking personal system panel. Nadagdagan ng 2 puntos ang physical fitness ko, nasa 83 na ito. 2 oras na pagtakbo, dagdag 3 puntos. Kung hindi tataas ang hirap nito. Sa 2 oras na ehersisyo araw-araw. Sa loob ng 1 linggo, maaabot ko na ang limitasyon ng katawan ng tao. 100 ang sukdulan ng lakas ng tao. Kaya kong tumakbo ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 oras. Salamat sa tuloy-tuloy na supply ng lakas mula sa system. Napakabilis ko ng tumakbo ngayon, ang gaan ng mga binti ko na parang lumilipad. Nang makabalik ako sa inuupahang kwarto. 11:30 na ng gabi. Wala pa rin akong antok kaya naupo ako sa harap ng computer para magsulat. Ang tunog ng keyboard ay parang isang masiglang symphony ng buhay. Muli kong isinulat ang simula ng Battle Through the Heavens base sa alaala ko mula sa nakaraang buhay. 100,000 salita sa loob ng 1 oras, bilib na ako sa bilis ng kamay ko. Natapos ang lahat ng malapit na mag-12:00. Agad akong humiga at nakatulog. Napakasarap at napakahimbing ng tulog ko ngayong gabi. Kinabukasan, hindi ako nagpuyat at gumising ng maaga. Gumising ako ng 8:00 ng umaga. Bumili ako ng paboritong xiaolongbao ni Su Yusheng. Pumunta ako sa tapat ng dormitoryo. Ngayong huling semestre na ng ika-4 na taon, halos wala na kaming klase. Marami na ang nakahanap ng trabaho at naghihintay na lang graduate. Noong recruitment nitong nakaraang semester, nakahanap na si Su Yusheng ng kumpanyang mapapasukan. Pero ngayon, kailangan na niyang mag-resign. Naghintay ako sa baba ng 2 minuto. Si Su Yusheng na nakatanggap na ng message ko kanina, ay lumabas kasama ang 2 niyang roommate. Susu, kumaway ako at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ji-chen, hindi mo na kailangang bilhan pa ako ng almusal. Mabilis na lumapit sa akin si Su Yusheng. Inabot niya ang xiaolongbao mula sa kamay ko. Kahit sinasabi niyang huwag na. Ang mga mata naman niya ay kasing kislap ng mga bituin sa tuwa. Hindi na siya makapaghintay at kumuha agad ng isang kagat. Namintog ang mga pisngi niya. Mukha siyang isang matakaw na maliit na squirrel. Ang sarap, ang xiaolongbao sa Winter Bun Shop. Hindi pa rin talaga nagbabago. Lumapit si Chen Feng mula sa likuran. Mapang-asar ang mukha niya. Susu, huwag mo na siyang alalahanin. Sanay na si Ji-chen sa pagbili ng mga baozi na iyan. Dati noong girlfriend niya pa si Meng Yiwen. Lagi rin siyang nagdadala ng almusal, purok xiaolongbao din. Ilang ulit na nila itong nakita noon. Si Qiaoya naman ay punong-puno ng inggit. Sana lahat may boyfriend. Ang aga-aga may nagdadala na agad ng almusal. Habang tayo, hangin lang ang nilalamon. Napangiti ako. Kung gusto ninyong dalawa, ang mga lalaking gustong magdala ng almusal sa inyo ay pipila hanggang sa gate ng school. Ikot pa ng 2 beses. Napahagikik si Chen Feng sa sinabi ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa gamit ang mapanuri niyang mga mata. Aba, hindi ko akalaing naging mabulaklak na pala ang dila mo ngayon. Kaya naman pala mabilis mong napaikot at napaibig ang Susu namin. Hindi ko siya napaikot pagtatama ko. Nakuha ko ang loob ni Susu gamit ang tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal talaga, ha?
Sabay na nagpakita ng pandidiri ang mukha ni na Chen Feng at Qiaoya. Isang buwan pa lang ang nakakalipas simula nang mag-break kayo ni Meng Yiwen. Tunay na pagmamahal agad. Ang salita talaga ng lalaki, puro bola. Naniniwala ako sa kanya. Habang kumakain ng xiaolong bao si Su Yushen, punong-puno ang pisngi niya habang pinagtatanggol ako. Diyos ko, patawarin niyo kami. Napahiyaw si Chen Feng sa asar. Hindi pa nga ako nakakapag-almusal. Busog na agad ako sa sobrang kaswitan niyo. Paalis na sana ang dalawa nang biglang lumingon si Qiaoya para magbabala. Ji Chen, nabalitaan mo na ba? Nakatakas daw si Zhang Qiang at nandito na sa Jiangshen. Mahilig siyang magtago sa mga parke at liblib na lugar. Kayong dalawa na bagong magkasintahan na parang lintakong magkapit. Huwag kayong humanap ng thrill. At pumunta sa mga masukal at malalayong lugar, ha? Namula ang buong mukha ni Su Yusheng sa hiya at inis. Tiningnan niya ng masama ang likuran ni Chen Feng habang papaalis ang mga ito. Anong humanap ng thrill sa labas? Mukha ba akong ganong klaseng tao? Inilabas ko ang phone ko, nag-send na rin ng notice ang instructor namin. Maging ang group chat ng kurso at ng klase ay mainit na pinag-usapan ito. May reward na 500,000 yuan para sa pagdakip kay Zhang Qiang. Pero ang 500,000 na iyon ay hindi madaling makuha. Si Zhang Qiang ay marunong sa martial arts at magaling bumaril. Malupit din siya at bihasa sa pagtakas sa mga humahabol sa kanya. Maraming lalaki sa group chat ang nagsasabing sana raw ay makatagpo nila si Zhang Qiang. Para raw silang nakakita ng naglalakad na 500,000. Wala akong ibang masabi kundi good luck na lang sa kanila. Kailangan ko ng pera ngayon. Pero wala akong balak itaya ang buhay ko. Maghintay lang ako ng ilang buwan. Kapag sumikat ang nobela ko at lumabas ang bayad, hindi na ako kukulangin sa pera. Isa pa, sa laki ng mundo. Parang naghahanap ng karayom sa dayami ang paghahanap kay Zhang Qiang. Maliit ang tsansa na makaharap ko siya. Pero hindi lang si Zhang Qiang ang panganib sa buhay. Kailangan kong maghanda ng mga alas sa kamay. Sinuri ko ang sarili ko. Ang pagtakbo tuwing gabi ay makakatulong para bumilis ako at lumakas ang pangangatawan. Pero mabilis ito sa layong 7 hakbang. Sa loob naman ng 7 hakbang, mas tumpak at mas mabilis ito. Dahil dito, ang una kong naisip ay ang paggamit ng mga patagong sandata. Kaya naisip ko ang Flying Locust Stone. Pwede kong gamitin ang mga holen bilang Flying Locust Stone. Dahil sa liksi ng aking mga kamay, mabilis kong matututunan ang pag-ensayo nito. Malaking oso, ano ang iniisip mo? Napansin niyang nakatitig ako ng matagal sa larawan ni Zhang Qiang. Kinabahan si Su Yusheng at tinitigan ako ng mabuti. Huwag mong sabihing balak mong hulihin si Zhang Qiang. Kahit alam niyang mahirap siyang mahanap kahit gusto ko siyang hulihin. Pero mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Ayaw niyang malagay ako sa panganib. Kahit na maging mahirap o mapagod kami sa buhay, ayos lang sa kanya. Dahan-dahan kong pinunasan ang mansa ng sabaw sa gilid ng kanyang labi. Umiti ako at sabi ko, gusto ko lang maglaro ng holen. Mukhang litong-lito si Su Yusheng. Hindi niya mawari kung bakit napunta sa holen ang takbo ng isip ko. Nangungulila ba ako sa mga holen noong kabataan ko? At pagkatapos, isinama ko nga talaga siya para bumili ng mga holen. Mura lang ang presyo ng mga holen. Bumili ako ng iba't ibang laki, mula 10 mm hanggang 50 mm. Pinaglalaruan ko ang mga ito sa aking kamay na parang mga stress ball. Para sanayin ang liksi ng aking mga daliri. Ang mga bata sa tabi ko na bumibili rin ng holen ay punong-puno ng paghanga. Kuya, naglalaro ka rin po ba ng holen? Hindi ba pambata lang ang paglalaro ng holen? Napangiti si Su Yusheng habang tinatakpan ang kanyang bibig. Pinagtatawanan niya ako dahil magtatapos na ako ng kolehiyo. Pero nakikipaglaro pa rin ako sa mga bata ng parehong laruan. Napa-facepalm na lang ako sa sinabi ng bata. Tapos mo na ba ang assignment mo? Biglang nalungkot ang mukha ng bata. Parang may naalala siyang isang nakakatakot na bagay. Mabilis siyang tumakbo palayo. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Su Yusheng. Dala ang mga holen, lumabas kami ng tindahan habang humuhuni ako ng kanta. Ang tanda mo na, pinatulan mo pa ang bata. Tumatawang sabi ni Su Yusheng. Noong nabanggit lang ang tungkol sa assignment. Kumaripas na agad ng takbo ang bata. Ang mga lalaki ay parang bata pa rin sa kalooban. Tulad ng paboritong sitsirya noong sanggol pa. Bata man, binata, o matanda na, gusto pa rin itong kainin. Lampas 9:00 na nang makabalik kami sa inuupahang kwarto. Nagsimula na ang trabaho ng editor. Kinontak ko ang editor para sa kontrata at naghintay ng feedback. Habang may bakanting oras, inilagay ko ang nakatuping kumot sa ulunan ng kama. Sa ilalim ng nagtataka at mausisang tingin ni Su Yusheng. Naglabas ako ng holen na may 10 mm diametro. Basta ko lang ibinato ang holen sa kumot. Pero hindi nito tinamaan ang napili kong pwesto. Hindi ko ito pinansin at masigasig na nagpatuloy sa pag-ensayo. 1, 2, 3. Nang maubos ang mga holen sa kamay ko, pinulot ko ang mga ito sa kama para ituloy ang ensayo. Siguro ay nakasandaang ulit na ako ng pag-ensayo. Patuloy mong sinasanay ang paghagis ng holen. Tumataas ang kasanayan sa pagpukol. Lumalakas ang puwersa ng braso at daliri. Isang kakaibang pakiramdam ng pag-unawa ang dumaloy sa aking isipan.
Mas lumalim ang aking kaalaman sa paghagis ng holen. Pak, isang 10 mm holen ang mabilis na tumalsik mula sa aking kamay. Eksaktong tumama ito sa pwestong pinili ko. Naglabas ito ng mahinang tunog ng pagtama. Ang lakas at asinta nito ay mas matindi kaysa kanina. Unti-unting naintindihan ni Su Yusheng ang nangyayari at naging seryoso ang kanyang mukha. Isang mapanganib na kriminal si Zhang Qiang. Gusto mo bang gamitin ang holen para labanan ang bala? Malaking oso, hindi ba't sabi mo hindi mo naiisipin ang tungkol kay Zhang Qiang? Hindi ko naman siya iniisip. Tiningnan ko ang kanyang mga matang puno ng pag-aalala. Ngumiti ako, hindi lang si Zhang Qiang ang tanging kriminal sa mundong ito. Sinasanay ko ito para kung sakaling may panganib. Kaya kong protektahan ang aking sarili at ang mga taong mahal ko. Mas mabuti nang may kakayahan kahit hindi kailangang gamitin, kaysa kailanganin pero wala nito. Yumuko si Su Yusheng na parang isang batang babaeng nagkamali. Malaking oso, patawad, napagkamalan kita. Pinipitpit niya ang dulo ng kanyang damit, bakas ang panghihinayang. Bakit ka humihingi ng tawad? Hinaplos ko ang kanyang ulo. Nag-aalala ka lang naman para sa kaligtasan ko. Huwag kang mag-alala, natatakot din ako, at mas natatakot akong mawalay sa iyo. Ayoko nang maranasan muli ang sakit ng paghihiwalay. Tinitigan ako ni Su Yusheng habang yakap ang malaking oso. Umapaw ang pagmamahal sa kanyang mga mata at niyakap ako ng mahigpit. Ji Chen, hindi tayo maghihiwalay habang buhay, di ba? Dahan-dahan ko siyang tinapik sa likod. Baliw, paano ko naman magagawang makipaghiwalay sa iyo? Mananatili tayong magkasama magpakailanman. Walang sinuman ang makakahadlang sa ating dalawa. Makalipas ang sandali, ipinagpatuloy ni Su Yusheng ang kanyang misyon mula kahapon. Tinulungan niya akong mag-ayos ng kwarto. Matalas talaga ang kanyang paningin. Napansin niyang wala na ang lahat ng gamit ni Meng Yiwen na nakita niya kagabi. Napaka-maalalahanin talaga ng malaking oso. Napangiti siya ng bahagya, damang-dama ang tamis sa kanyang puso. Siguro ay gusto ng malaking oso ang mga bagay na iyon. Pero kung ano ang kayang gawin ni Meng Yiwen, kaya ko rin. Lihim siyang nagdesisyon na babawi siya sa akin ng husto. Para maging masaya ako palagi. Malaking oso, nag-message si Yiwen sa group chat ng dormitoryo natin. Inaanyayahan niya tayong mamasyal sa East Lake Villa bukas. Tumingin sa akin si Su Yusheng habang hawak ang kanyang cellphone. Pumayag na sina Chen Feng at Qiao Ya na sumama. Maayos naman ang relasyon niya kay Meng Yiwen. Wala pa naman silang hidwaan kaya wala siyang dahilan para hindi pumunta. Kung hindi siya pupunta, baka magmukha pa siyang guilty. Gusto lang naman niyang magmayabang, di ba? Nakangiti akong sumagot. Kung ganoon, pumunta na lang tayo. Sasama ako sa iyo. Sige, tumango ng mabilis si Su Yusheng. Dahil sasamahan ko siya, wala na siyang dapat pang ipag-alala. Pagkatapos ng isang araw na pagsisikap, halos maabot ko na ang rurok ng kasanayan sa lumilipad na bato. Ang kasanayang lingsi ay umabot na rin sa antas ng Xiaocheng. Ang aking pisikal na pangangatawan ay umabot na sa 74. Kaso, habang tumataas ang antas, lalong humihirap mag-improve. Dahil sa karanasan ng pagsasama namin kagabi. Hindi na ganoon kanerbiyos si Su Yusheng ngayon. Mabilis ang naging pag-unlad ng relasyon naming dalawa. Kinabukasan, gumising ako at tinapos update ang aking nobela. Nag-ayos kami ni Su Yusheng. Pagkatapos mag-almusal, agad kaming umalis. Nakipagkita kami kina Chen Feng at Qiao Ya sa gate ng universidad. Sumakay kaming 4 ng taxi papuntang East Lake Villa. Pagkarating namin sa East Lake Villa, eksaktong nakasabay namin sina Meng Yiwen at Cao King na bumababa sa isang Ferrari. Susu, Feng Feng, Qiao, nandito na pala kayo. Masayang bumati si Meng Yiwen. Lumapit din si Cao King sa amin. May share ang pamilya ko rito sa East Lake Villa, mayabang niyang sabi. Huwag kayong mahihiya ngayong araw. Kumain kayo at magpakasaya. Tara, pasok na tayo, anyaya ni Cao King sa lahat. Wow, ang bangis mo talaga, Sir Cao, manghang sabi ni Chen Feng. Hindi na lang ako kumibo. Pinanood ko na lang siyang magpasikat ng walang kibo. Dahil sa 2 buhay na naranasan ko, marami na akong nakitang ganito. Hindi nito naaapektuhan ang mood ko kahit kaunti. Para sa akin, ang ganitong pagpapasikat ay masyadong isip bata. Napakalawak ng East Lake Villa at maganda rin ang tanawin. Pwedeng mamangka sa lawa, mangingisda at kumain ng inihaw na isda. Inabot ng hapon ang pamamasyal ng lahat, pero wala namang gaanong espesyal. Para lang kaming nanonood kay Cao King na nag-aastang payaso. Hinawakan ko ang kamay ni Su Yusheng at tumabi muna. Naghihintay kami ng sasakyan kasama ang iba. Isang lalaking matikas na maisuot na itim na sombrero ang lumapit ng nakayuko. Ang isang kamay niya ay nakapasok sa bag habang nagmamadaling naglalakad. Agad akong nakaramdam ng kaba. Nang mag-angat siya ng tingin sa sandaling iyon, gamit ang kakayahan kong hindi nakakalimot, agad ko siyang nakilala. Si Zhang Qiang. Sa labas ng East Lake Villa, hawak ni Cao King ang isang itim na leather bag sa kanang kamay. Ang kaliwang braso naman niya ay malambing na nakakapit kay Meng Yiwen. Abot langit ang ngiti sa kanyang mukha. Lumingon si Chen Feng sa itim na leather bag. Anong laman yan, Sir Cao? Tanong niya nang nakangiti. May maliit lang akong business deal na pinasok kanina.
Ito ang 200,000 pisong down payment na ibinigay ni Manager Liu. Walang emosyon ang mukha ni Kao King pero halatang nagmamayabang. Bukod sa pagiging stockholder ng pamilya niya sa Eastlake Villa, may mga business partnership din sila rito. Ang perang ito ay bayad talaga para sa mga produkto. Pero hindi siya ang nakipagnegosasyon sa transaksyong iyon. Sinadya niya lang dalhin iyon para magyabang. Diyos ko, 200,000 piso at down payment pa lang iyon. Natulala si Chen Feng, hindi ito basta-bastang maliit na negosyo. Grabe, ang lupit talaga ni Kao King. 200,000. Naglalakad pa palapit. Biglang nabuhayan ng loob si Zhang Qiang habang nilalagpasan ako. Bigla niyang iniangat ang kanyang ulo. Sa likod ng kanyang ordinaryong mukha ay lumitaw ang isang mapanganib na aura. Ang kanyang sakim na tingin ay parang isang gutom na lobo na hindi kumain ng kalahating buwan. Walang pag-aalinlangan. Bumunot siya ng baril mula sa kanyang belt bag. Kailangan niya ng pera, hindi niya akalaing may biyayang kusang lalapit sa kanya. Kahit pa nagbibida-bida lang si Kao King o hindi. Mas mabuti nang magkamali ng 10,000 beses kaysa palampasin ang isang pagkakataon. Napakadalang ng ganitong pagkakataon. Nang marinig ko ang pagyayabang ni Kao King, alam ko nang magkakagulo. Buti na lang at nakilala ko agad si Zhang Qiang. Kahit mukhang kalmado ako, matagal na akong nakahanda ng palihim. Hinawakan ko ng mahigpit ang holen at kumilos na ako. Isang malakas na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi, nakakabingi ito. Nagkasunod-sunod ang mga matitiling sigaw. Natamaan ako ng baril. Uhuhu, mamamatay na yata ako. Napaluhod si Kao King sa sahig ng dahil sa takot. Nanginginig siya at hindi tumitigil sa pag-iyak. Nawala ang kalahati ng kanyang kanang tainga. Napatakip ng ulo sina Chen Feng at Qiao Ya gamit ang kanilang mga kamay. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsisigaw. Nanginig ang kamay ni Zhang Qiang at nalaglag ang baril sa lupa na may kalabog. Isang matinding sakit ang gumuhit mula sa kanyang pulso. Isang holen na may laking 20 mm ang nalaglag na may bahid ng dugo. Ikaw pala, tumingin siya sa akin nang may matinding galit. Sa mismong sandali ng pagputok, isang holen ang tumama sa kanyang pulso. Dahil sa sakit, hindi lang sumablay ang putok niya, nalaglag pa ang baril niya. Mabilis na akong sumugod sa kanya. Dahil sa pagtakbo ko gabi-gabi, sobrang bilis ko na ngayon. Kahit si Usain Bolt pa ay mapag-iiwanan ko. Ipinasok niya ang kaliwang kamay sa belt bag. Mabilis niyang hinablot ang reserbang baril. Ang bilis, kinabahan si Zhang Qiang. Pero nahawakan na niya ang belt bag. Sa susunod na segundo, mahahawakan na niya ang baril. Pero sa tulong ng kakayahang kidlat na daliri, mas mabilis ako sa kanya. Hinablot ko ang pulso niya at marahas na pinihit patalikod. Kasabay ng tunog ng pagkabaog ng buto, nawala ng lakas ang kaliwang braso niya. Tiniis niya ang sakit at ginamit ang kanang kamay para kunin ang baril. Pero dahil tinamaan ng holen ang pulso niya, hindi siya makakilos ng maayos. Masyadong mabagal, hinawakan ko ang kanang kamay niya. Pinihit ko ito ng malakas. Isang malutong na tunog ng bali ang narinig. Bali na ang dalawang braso ni Zhang Qiang. Sa ilalim ng aking nag-uumapaw na lakas at bilis. Agad ko siyang napabagsak at napaamo. Kinuha ko ang belt bag niya para masigurong wala na siyang sandata. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Ji-Chen, ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Tumakbo papalapit si Su Yusheng, bakas ang matinding pag-aalala. Namumula ang kanyang mga mata. Muntik na siyang mamatay sa takot kanina. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Inilagay ko ang baril sa loob ng belt bag. Binigyan ko siya ng isang panatag ng ngiti. Tumawag ka muna sa mga pulis. Sabihin mong nahuli na natin si Zhang Qiang sa labas ng likurang pinto ng Eastlake Villa. Sige, agad na tumawag si Su Yusheng sa mga pulis. Sa katunayan, pagkatapos ng putok ng baril, tumawag na agad ang security ng Eastlake Villa sa pulisya. Nagmamadaling dumating ang manager ng Eastlake Villa na si Liu Pao kasama ang 2 gwardya. Lumapit sa akin ang 2 gwardya. Tumulong silang bantayan si Zhang Qiang. Ang lupit mo, iho. Nag-iisa mong napabagsak ang isang mamamatay taong armado. Kahanga-hanga ka talaga. Punong-puno ng paghanga ang kanilang mga mukha. Iho, pulis ka ba o sundalo? Isang itong armadong kriminal na walang awang pumapatay. Kung sila iyon, siguradong hindi sila maglalakas loob na sumugod. Nang pumutok ang baril, agad silang nagtago at nagtakip ng ulo. Hindi po, isa lang akong ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Ngumiti ako ng kalmado na parang walang nangyari. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak na makipag-away noong una. May baril si Zhang Qiang. Natatakot akong madamay ang mga tao sa paligid ko. Pero matapos kong marinig ang pagyayabang ni Kao King, wala na akong choice kundi kumilos. Napakalapit naming dalawa ni Su Yusheng kay Zhang Qiang. Base sa kung paano gumalaw ang kriminal na si Zhang Qiang, siguradong hindi niya kami palalagpasin. Kaya kailangan ko siyang unahan bago pa siya makatira. Unti-unti nang lumalapit ang mga tao sa paligid ng may pag-ingat. Nang mabalitaan nilang mag-isa kong napatumba ang armadong kriminal ng hindi nasusugatan. Makikita sa mga mukha nila ang matinding paghanga. Kahit saan man magpunta, ang malalakas ay laging iginagalang. Sa sandaling ito, ako ang naging sentro ng atensyon.
Ang bayaning humuli sa mabagsik na kriminal. Ji-Chen, ang galing mo talaga. Habang tinitingnan nila ako na parang isang sikat na bituin. Ang mga mata ni Qiaoya ay kumikinang sa paghanga. Kung siya lang ang magiging boyfriend ko. Siguradong feeling safe na safe ako palagi. Nga, noong inilabas ng kriminal ang baril niya. Akala ko talaga katapusan na nating lahat. Si Ji-Chen ang nagligtas sa atin. Tumango si Chen Feng bilang pagsang-ayon. Kitang-kita niya ang buong pangyayari. Kung hindi dahil sa pagbato ko sa kamay ng kriminal. Siguradong tepok na si Cao King. At kahit sila rin ay hindi makakaligtas. Habang naririnig ang mga ito, magkahalo ang emosyon ni Meng Yiwen at hindi siya mapakali. Hindi rin niya masabi kung nagsisisi ba siya. Dahil sa mundong ito, hindi sapat ang marunong lang makipaglaban. Kailangan mo ng pera, kapangyarihan at koneksyon. Kung maganda lang sana ang kalagayan ng pamilya ko. Siguradong hindi siya makikipag-break sa akin. Sa totoo lang, medyo nangulila si Meng Yiwen sa mga masasayang sandali namin noon. Pero kailangan niyang mabuhay at mahirap kumilos kung walang pera. Makalipas ang 20 minuto, ang malakas na tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng lungsod. Sa ilalim ng maraming nagmamasid na mata, sunod-sunod na sasakyan ng pulis ang mabilis na dinaluhong ang East Lake Villa. Sa Jiangxing Criminal Investigation Headquarters. Nahuli na si Zhang Qiang ng mga sibilyan. Sigurado ba kayong si Zhang Qiang talaga iyan? Nabuhayan ng loob si Panyon. May halong excitement, kaba, at determinasyon ang kanyang nararamdaman. Mula nang inanunsyo ang pabuya. Araw-araw ay maraming ulat mula sa mga matulunging mamamayan. Pero pagkatapos suriin, lahat pala ay maling akala lang. Lalo na't si Zhang Qiang ay may baril. At sadyang malupit at walang awa. Imposibleng mahuli siya ng mga ordinaryong tao. Sabi nila pati baril ay nakumpiska na. Kung ganoon, malaking posibilidad na siya na nga iyon. Napahigpit ang kamao ni Panyon sa sobrang kaba at excitement. Sumigaw siya at inutusan ang lahat na kunin agad ang kanilang mga kagamitan. Target natin ang likurang bahagi ng East Lake Villa, nandoon si Zhang Qiang. Sa loob ng security room ng East Lake Villa, mahigpit na nakatali ang mga kamay at paa ni Zhang Qiang. 2 guard na may hawak na baton ang nakatitig sa kanya ng maigi. Kahit isang kisap mata ay hindi sila bumibitiw. Binabantayan ko ang bag ni Zhang Qiang. Mahigpit na nakakapit si Su Yusheng sa braso ko. Ang iba naman ay naghihintay lang sa tabi. Biglang tumunog ang cellphone. Tiningnan ni Su Yusheng ang screen, isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Tumingin siya sa akin. Kinuha ko ang cellphone at sinagot ang tawag. Magandang gabi, ito si Panyon mula sa City Criminal Investigation Team. Ikaw ba ang nag-report na nahuli ninyo si Zhang Qiang? Ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Magandang gabi po, sir. Nahuli na po namin si Zhang Qiang. Sa ngayon, may isang taong sugatan sa tainga pero wala namang malalang nasaktan. Mabilis akong sumagot sa kanya. Mahusay ang ginawa ninyo, paparating na kami riyan. Siguraduhin ninyong hindi makakatakas si Zhang Qiang. Mag-ingat kayo, baka kung ano pa ang gawin niyan kapag naipit. Ipadala na agad sa ospital ang kasamahan ninyong sugatan. Mabusisi ang mga naging tagubili ni Panyon. Hindi nagtagal matapos naming ibaba ang telepono. Narinig na namin ang mga sirena mula sa malayo. Maya-maya lang, isa-isang huminto ang mga sasakyan ng pulis sa harap ng East Lake Villa. Dumating si Panyon kasama ang kanyang mga tauhan sa security room. Nang makita niya si Zhang Qiang sa sandaling iyon, naghalo-halo ang kanyang emosyon at napaiyak sa tuwa. Siya nga, si Zhang Qiang. Nahuli na siya, sa wakas nahuli na talaga siya. Pinulot ko ang backpack at iniabot kay Panyon. Sir, ito po ang backpack ni Zhang Qiang. Hindi po namin ginalaw ang mga gamit sa loob. Inilagay ko rin po sa loob ang baril na ginamit niya. Pinagmasdan ako ni Panyon. Sa katunayan, ako ang unang napansin niya. May maayos na mukha, matangkad at matikas ang tindig. Lutang na lutang ang dating sa gitna ng maraming tao. Ikaw ba ang nakahuli kay Zhang Qiang? Tanong niya habang kinukuha ang backpack. Hehe, sinuwerte lang po na mahuli siya. Umiti ako ng bahagya. Ang swerte ay isa ring uri ng kakayahan. Umiti rin si Panyon. Nagpaputok na si Zhang Qiang. Pero nahuli mo pa rin siya. Hindi lang ito basta swerte. Binuksan niya ang backpack. May 2 baril sa loob, 2 ekstrang magazine, pati na rin katol at iba pang mga gamit. Nang makita ang mga kagamitang ito, lahat ay lihim na kinabahan. Lalong nagtaka si Panyon at ang iba pang mga pulis. Paano kaya nahuli ng batang ito si Zhang Qiang? Sir, pumunta na lang po tayo sa pinangyarihan para magpaliwanag. Doon lang po sa may bangketa malapit sa gate. Ayoko na pong pabalik-balik na maabala. Pinatayo ko sina Qiaoya at Chen Feng sa dati nilang pwesto. Binalikan ko ang dati naming pwesto kasama si Su Yusheng. Pagkatapos ay mabilis kong ipinakita ang aktwal na nangyari. Tumango si Panyon bilang paghanga, tama ang ginawa mo. Kaya lang, paano napunta sa barilan? Napansin ba ni Zhang Qiang na nakita niyo siya? Hindi po, umiling ako. Nang oras na iyon, dumating si Cao King kasama si Meng Yiwen. Sabi niya, nakakuha raw siya ng kontrata sa East Lake Villa. May hawak siyang bag at sabi ay mailamang 200,000 pisong deposito.
Napalakihan ng mata si Panyon at ang mga pulis. Naghahanap ba siya ng sakit ng katawan o sadyang nagpapakamatay? Pero nahulaan din nila. Hindi alam ni Cao King na nasa tabi lang niya si Zhang Qiang. Siguro gusto lang niyang magyabang. Hindi niya akalain na dahil dito ay muntik na siyang mamatay. Wala na akong oras para mag-isip ng malalim noon. Basta ko na lang ibinato ang isang holen. Eksaktong tinamaan ang pulso ni Zhang Qiang kaya nabitawan niya ang baril. Napasinghap sa gulat si Panyon at ang mga kasama niyang pulis. Napatalsik ang baril ng isang malupit na kriminal gamit lang ang holen. Bakit parang pang science fiction ito? Kahit sa mga maikling drama, hindi nila kayang gawin ang ganitong eksena. Itinaas ng isang pulis ang kamay ni Zhang Qiang. At totoo nga, namumula at namamaga ang pulso nito. Ang holing ito ba? Mabilis na inikot ni Panyon ang kanyang matalas na paningin. At nakita ang isang holen sa sahig. Nag-ensayo ka ba ng martial arts? Tanong ni Panyon at ng mga pulis. Tiningnan ako ni Panyon na parang nakakita ng isang halimaw. Hindi po, sadyang malakas lang po talaga ang kamay ko ng kaunti. Nagkunwari akong inosente. Inirapan lang ako ni Panyon. Sige, maniwala ako sa iyo. Nahalata na rin niya sa wakas. Hindi talaga ako inosente gaya ng hitsura ko. Kalmado, mapagpasya at matapang kong kumilos. Sir, alam ko pong may pabuya ang pagkakahuli kay Zhang Qiang. Kailan ko po kaya makukuha ang perang iyon? Napakamot ako sa ulo, medyo nahihiya. Buntis po kasi ang girlfriend ko ngayon. Nangungupahan lang po kami ng bahay. Gipit na gipit po talaga kami sa pera. Oh, congrats, magiging tatay ka na pala. Napangiti si Panyon. Huwag kang mag-alala, hindi mababawasan ang pabuya mo kahit isang kusing. Gagawa ako ng ulat sa itaas para maibigay agad sa iyo. Napangiti ako ng malapad. Sino ang mag-aakala na ganito pala darating ang una kong malaking kita? Tumingin sa akin si Su Yusheng nang may buong paghanga.